Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi niya dito, deceptive AMLAC report. BPI o Bank of the Philippine Islands sumulat sa AMLAC to change their transaction report due to systems glitch, 4 billion error. Ito ang nag-press conference kanina ang mga abogado ni Atty. Mans Carpio. Ito yung mga isiniwalat nila. Sabi ni Atty. Peter Danao, sumulat ang BPI based doon sa report ng AMLAC. Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction report nila. Allegedly, mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun. It's 2 million lang daw. Yan laking diferensya from 2 million naging 2 billion. Yung mismong bangko na nagsabi na merong system glitch sa records nila. Ang problema, hindi naman sinabi sa Committee on Justice, di ba? Kaya nga selective itong Committee on Justice na ito. Ang sinasabi lang kung ano yung mga makakasira kay BP Sara. Sabi, ito naman si Atty. Neil Abayon, ang spokesperson ni Atty. Mans Carpio pagdating sa mga kaso. Sabi, so, i-emphasize ko lang din po doon sa error na 2 billion, di ba? May pumasok error na 2 billion, then may corrected it, so nilabas doon pa lang, that's already 4 billion error agad from their computation. So ano ngayon? Salamat sa mga abogado na nagpaliwanag. So kung may 4 billion na error, yung sinasabi nilang 6.7 billion na kayamanan ng mag-isawang Duterte, di minus 4 billion, 2.7 billion na lang. So lumit na. But then, wala na. Damage has been done. But I don't believe na maraming taong naniwala sa kanilang anong tawag doon? Sarsuela. Okay, so nagbotohan na po ang Committee on Justice. Inadapt na yung Committee on Justice, yung resolution, yung findings. Boto is 55-0. Lahat bumoto. But anyway, ako, hindi na ako nagtaka nun. Dahil ina-expect ko na ganyan talagang mangyari. Lutong Macau. Committee on Justice. Kaya, tama lang na hindi nagpakita si BP Sara. Ang tunay na labanan na lang po is doon sa trial. So, ang pagkakalam ko, next week, March 11, talakayin na sa plenary itong impeachment na ito at magbotohan na ang mga kongresista. So may mga nagsasabi na alanganin daw, hindi daw makakaabot ng 1/3 or 106 yung pipirma. But sa tingin ko, aabot yan eh. Sa Committee on Justice pa lang, 55 na. So ako, expected ko na yung 55 members ng Committee on Justice, lahat yan boboto sa plenary ng yes. So ang kulang na lang nila is 51 para maging 106. Madali na yan. So ako, mas matutuwa ako na maiakyat na sa
Senado ang impeachment case na ito para once and for all matuldukan na ang issue. At the same time, magsimula na rin sana ang inaabangan nating blood bank. Dahil it's been a long time. Anong year ba yung kay CG Corona? Matagal na. Anong yung kay ERAP is 2000, year 2000 o 2001? So, gusto ko na ulit makapanood ng impeachment court trial. At excited na akong makita, mapanood si Madriaga, si Trillanes, sino pang mga testigo nila, NBI director, na i-cross-examine ng mga senator judges or tanungin ng mga senator judges or yung defense team ni BP Sara. Dito na malaman yung sino yung nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling. So, ihanda nyo si Mr. Madriaga. Sabi nga ni Atty. Panelo, Madriaga will self-destruct. Dahil yung kanyang testimony ang daming butas. Kahit ako, kung ako ang abogado ni BP Sara, ay andali kong butasan yung kanyang mga testimony. Again, yung napanood kong trial ng aking kaibigan, nung i-cross-examine na nila yung complainant sa kaibigan ko, nako, pinaghandaan nila yung mga questions. Well-researched ang mga question. Yung unang question is related sa pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang sa last question. Nako, na-checkmate yung complainant. Yung sagot niya, ginamit ng judge. Nung i-dismiss na yung kaso, ginamit niya yung mga statement na gano'n para, so, ganyan din, nakikita ko sa trial ni BP Sara, magka-dipo-dipo, magka-malas-malas itong mga testigo na hinanda ng prosecution. So, good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among tagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So, si ate mo ang ilang kahimtang dari sa sulod. So, gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So, loy kayong kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So, gipang sapaw na lang. So, loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate, natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Ikaw sa Ginoo sa So na kay anak te. na Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apat. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Uong man. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gyud kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gyud kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gyud ka. Salamat.
tanan. Sige ate, God bless.